Matatagpuan ninyo sa aking kapahingahan sapagkat marinig na din ang aking pamatok at lagaan ang pasanin ng Pilipinas sa inyo. Amen. Salamat po sa Panginoon. At buwan ito, sabi po ng Panginoon. Mateo 11 verse 28. Sabi po rito ng Panginoon na kung tayo ano mang sitwasyon sa ating buhay. Nais natin na tayo may makausap. At may, alam niyo po kasi pag sa tao tayo may tama po ba? Maaaring pa tayo ng mga bagay na meron kasi tao na pwede magpapag mabasa ng o meron naman tao na mapaniwakan ng minsan. Eto yung tama. Pero isang bagay na sinasabi ko nandun kayo sa tamang pagbibigay sa inyo ng mga solusyon sa inyong pinagdadaanan, anong mga aspect ng buhay. Ang sabi ko, sa Diyos tayo lumapit. Kasi alam po natin, at ilang beses na po natin sa patunayan na kapag tayo sa Diyos lumapit, ang lahat po ng sasabihin ng Diyos through His Bible, salita niya, yan po, nakakasigurado po tayo na tama. At sabi niyo po sa verse 29, pasanin niyo ang aking pamatok. Yung pamatok po, alam niyo po, yun po yung isang nakakasino ng Panginoon na kapag tayo sumusunod sa Panginoon, may mga bagay na pinapagawa siya sa atin na para sa atin mabigat kasi ito yung isang bagay na babasagin niya na aalisin niya yung mga mali sa buhay mo. Pero sabi nga po, hindi ito mabigat kung ito yung susundin mo. Kasi alam naman po natin na yung mga bagay na yun ay para sa ikabubuti natin. At sabi po, hindi po mahirap sundin yung Panginoon nagiging mahirap lang kasi na umukitawan na alam mo mali na nagkakasala ka. Pero ang Diyos, hindi mo tumid ka. Dumayan na po ba kayo sa punto ng buhay niya? Ako po, ranas na ranas ko yun, na may mga bagay na kailangan kong bitawan, pero nahihirapan ako bakit? Kasi, ano yun parang nag-finish ko sa buhay ko na eto yung tama yung sabi ko, parang mali yung ginagawa ko. Pero kailangan, hindi ko kita ko sa Panginoon na bitawan. Marami na po akong ginawa ko Panginoon na binasakit ko ako doon. Masakit yung proseso, pero in the end, doon napagtagumpay yung doon. Alam niyo po yun, mas masarap yung pakiramdam na sumusunod ka sa Panginoon, na nabubuhay ka, na ang ginagawa mo
bagay siya isasagot. Huwag tayong matakot. Kasi siya yung Diyos na nangako sa atin na once na tinanggap natin Diyos sa ating buhay at siya ang ginawa natin focus at siya ang ginawa natin ito sa buhay. Wala po tayong dapat katakutan. Ultimong kamatayan. Kasi po, alam natin na kasama po natin yung Diyos na tayo. Kaya sa umagang ito, tayo po yung nandito at lahat po ng kabigatan na meron tayo, hindi po natin sa Panginoon. Kung kailangan natin umiyak, umiyak natin sa Panginoon. Kung kailangan natin sumigaw, sumigaw tayo. Nandito po tayo para i-revive yung ating makalasang spiritual. Ito po yung time. Sabi nga ng Panginoon, 2 oras tayo dito. Buksan natin ating puso, ang ating spiritual, ang ating buhay sa Panginoon, na ibigay natin lahat-lahat sa Kanya. Wala po tayong ibang nasa isip, nasa puso ngayon, kundi ang papurihan ng Diyos. Magsumpong po tayo sa ating Diyos na siya po yung magpo-comfort sa atin. Kaya sa umagang ito, ay inaaniyahan ko po ang lahat na magpuri ng may katotohanan sa Panginoon at pasalamatan po ang ating Panginoon. Maging maganda o hindi maganda yung nangyayari sa ating buhay, ibalik po natin yung pabuti sa Panginoon. At sa umaga rin po ito, ito po yung nangyayari sa buong isang linggo sa ating bahay-sambahan. Tuwing Monday po, meron po tayong intercessory. Yan po ay nagaganap tuwing 7:30 ng ating gabi. Dati po online, pero ngayon po, dito na tayo sa bahay-sambahan. Yan po ay nagaganap tuwing Monday. Friday. Friday na po pala. Sorry. Pag Monday po, meron po tayong exhortation. Although nalumipat na po tayo ng lugar, pero si Pastor Abid po ay hindi po tumitigil sa ating Bible exhortation dyan po sa may Biason. Ay pinagpapatuloy pa rin po ng ating putinging pastor ang pagdadala ng salita sa mga barangay Biason po. Yan po ay nangyayari ng alas 7 ng umaga. At tuwing Tuesday, PPCI, kumamatin din po si Pastor Abed sa ating PPCI. Kahit na po si Pastor Cristo. Ayan po. And Friday, nagkakaroon po tayo ng intercessory po. Ito po sa bahay-sambahan. Ito po yung 7:30. Nalipat na pala. Sorry. At meron din po tayong Bible, adult Bible online po. Yan po ay Friday, alas 4 ng hapon. Na meron po nakuha po natin ang ating Bible ay through online. Meron po nakadesignate na mga leader na nagmumuna sa ating online Bible study at inaanihan ko pong bawat isa na mag-tune in po sa ating online adult Bible study on Friday. At pagdating naman po na Saturday, tayo po ay nagkakaroon ng youth Bible study dito po sa ating bahay-sambahan. Inaanihan ko yung mga youth na tuwing Saturday, 3 p.m. Okay, 3 p.m. po. Yan po ay pinupunahan ni Sister Mel. Pangunguna po ni Sister Mel. And then, tuwing Sunday naman po, 9:30 to 11. Tayo po ay nandito sa bahay-sambahan para po magputo sa Panginoon. Yan po ay every Sunday. And then, pagkatapos po noon, nasabay na rin po yung children Bible study. Ongoing po habang nag-start ang ating service. Nasabay na po yung children Bible study. Kaya yan po yung nangyayari sa puso sa ating gawain sa ating bahay-sambahan. Again, ngayon po umaga, tayo po magpuri sa Panginoon. Tayo po ay sumayaw, umawit, itaas ang ating mga kamay. Ipakita po natin sa ating Diyos na tayo ay nalulugod, na muli natin siyang makakasama sa araw na ito. Kaya sa umaga po ito, to God be all the glory.
Praise, praise, praise. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y magsitayo. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Good morning, Lord Jesus. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po, sabi mo, sa presensya mo, may kapayapaan. Sa presensya mo, may pag-asa. Sa presensya mo, ay may katahimikan, Panginoon. Sa presensya mo, may biyaya. Sa presensya mo, Panginoon, ay may kagalakan. Kaya ngayong umaga, ang pagpupuri sa ating Panginoon, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos ngayong umaga. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Tayo'y manapit sa presensya ng ating Diyos ngayong umaga. Hallelujah! Palakpak ang mga kamay. Narito ngayon, naghihintay. Nasa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba kayo sa Panginoon? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mo magbisita. Panginoong Jesus, malayang mataya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito iyong Hallelujah! Minsan pa, tayo ay umabot sa ating Panginoon. Tayo ay naririto ngayon upang magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasam-asam namin presensya mo. Mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus,
Amen. Hallelujah. Sabi doon sa kanta, baguhin mo ang puso iyong iyo. So sa umagang ito, as we come, alam ko kaya tayo nagpunta sa church, hindi kung ano paman, kundi dahan-dahan, baguhin ng Diyos ang puso natin, ang buhay natin. So let's bow down, let's give praises, glory for Jesus Christ. For nga sa salita niya, this is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. Dahil sa umagang ito, patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng kalakasan, ng kasipagan, para patuloy na siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Alam po namin na nakikita niyo ang laman ng aming puso, Panginoon, sa umagang ito. And whatever it is, nagiging hindrance, para po patuloy kaming magpuri sa iyo, para po patuloy kaming sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord God, pawiin mo po ito. Linisin niyo ang aming puso, Panginoon, at sa inyong harapan kami po ay nagsusumamo, humihingi po ng kapatawaran sa lahat-lahat ng pagkakasala na aming nagawa. Lord, sa mga nasabi namin na nakapagdulot ng sakit sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Sa lahat ng nasabi namin, Panginoon, nagawa namin, Panginoon, na nagdulot sa iyo ng kahihiyan, patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa mga pagkakataon, O Lord God, na hindi kami naging kaligud-lugod sa iyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Nang sa gayon, sa umagang ito, maging kalugod-lugod sa iyo, ang lahat ng papuri at pagsamba ay ihahain namin sa iyong paanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, hindi mawala sa isay ang gagawin namin na pagpupuri sa iyo. And then, Panginoon, patuloy namin ipinagpapasalamat at itinataas sa iyo ang lahat po ng mga tatayo sa banal na pulpito mo. Ang gagamitin mo upang ang gawain nito, Panginoon, ay ang katuparan, O Lord God. We pray na patuloy niyo po kaming ingatan, basbasan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at patuloy naming maihatid sa iyo ang walang hanggang papuri at pagsamba. Patuloy mo kaming bigyan ng humble heart and a humble spirit, Panginoon, na ang lahat ng aming gagawin ay inaalay namin tanging sa iyo lamang, O Lord God. We pray, Panginoon, sa gagamitin mong daluyan ng iyong mga salita. Patuloy mo pong pagpalain ng kanyang buhay. Patuloy mo siyang bigyan ng knowledge and wisdom na nagmumula na whatever po yung kanya pong inaral, Panginoon, yung kanya pong pinagnilay-nilayan, Lord God, give him a fresh revelations that coming only to you, Panginoon. Maraming salamat po na ang bawat salita na bibitawan niya ay magkakaroon ng kapangyarihan na baguhin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga isipan. Lord God, po siyang malusog, malakas, Panginoon, at panatilihin mo yung kasipagan ng kanyang puso, ng kanyang isipan na maglingkod sa iyo araw at gabi. Maraming salamat po sa buhay niya. I-bless mo nga po siya, Panginoon, at sa umagang ito, let your Holy Spirit be upon him, Panginoon. Maraming salamat. Make your word powerful this day, Panginoon, sa pamamagitan po ng buhay niya. And then, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang worship team, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan sa buhay nila, O Lord God. Ang mga awiting lalabas sa kanilang mga labi, Panginoon, ay magdulot ng walang hanggang pagpupuri sa iyo. Dinadalangin po namin ang aming worship leader. Patuloy mo pong pagpalain ng kanyang buhay. Patuloy mo siyang bigyan ng double portion of your anointing, Panginoon. Ang lahat ng aawitin niya, ang lahat ng sasabihin ng kanyang mga labi, Panginoon, ay magiging kagamit-gamit upang madala kami sa pinakamataas na pagpupuri sa iyo, O Lord God. Ngayon din, Panginoon, sa mga backups, Panginoon, Lord God, bigyan mo po sila ng puso na magpupuri sa iyo, wala nang iba. They are not presenting, Panginoon, but they are a worshiper, Panginoon. Sila po ay hindi mga entertainer, Panginoon, but a worshiper, Panginoon, na ginawa mo at ibinigay mo sa puso nila, O Lord God. Let this worship heart manifest in their lives and flow in our congregation, Panginoon. Hallelujah, purihin ka. And Lord God, banal na Espiritu, patuloy ka naming wini-welcome sa lugar na to. Samahan mo kami na ang aming maging papuri ay tanging sa iyo lamang. We pray that each and every one of us
give us a teachable heart and a teachable spirit this morning. Ganun din, Panginoon, sa mga bata na narito, dalangin namin ang divine protection mo sa bawat buhay nila. At nawa, Panginoon, sa batang isipan nila, maranasan nila ang pagkilos mo, ang kapangyarihan mo. At Lord God, dalangin namin na mailagay sa pinakamatabang parte ng kanilang puso ang bawat aral na nagmumula sa iyo, O Lord God. Ngayon din, sa gagamitin mo pong teachers ng children ministry, we pray, Panginoon, for your double portion of anointing, Panginoon, that they will lead ang mga batang ito sa paanan mo, O Lord God. Lord, mahal mo ang mga batang ito at dalangin namin, O Lord God, na isanctify mo yung mga magtuturo sa kanila. Give them knowledge, give them wisdom, Panginoon. At Lord God, we pray that your blessing and Holy Spirit be upon them, O Lord God. Ganyan din, Panginoon, sa humahawak po ng aming application, ng lahat ng gagamitin para po sa online. We pray na give her knowledge and wisdom. We pray, Panginoon, na maging maayos ang lahat mula sa simula hanggang matapos ang gawain mo. And to our online brother and sister na nakikinig, we pray, Panginoon, na ngayon pa lang, i-focus mo na po yung isip nila, yung puso nila sa pakikinig ng iyong salita. It's not a typical na panonood ng TV o panonood ng laptop o panonood sa cellphone, but pull their hearts, Panginoon, ng pagpupuri sa iyo, O Lord God, na makita nila yung kahalagahan at kung paano nila bibigyan ng high reverence, Panginoon, ang gawaing ito. Bagamat sila po ay nanonood lamang, but give them a heart of worshiper, Panginoon. Lord God, maraming salamat even sa mga kapatiran po na naandi dito. We pray, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa buhay nila. Pagpalain mo po sila at patuloy na samahan, Panginoon, na anuman po, Panginoon, yung dadalhin sa kanila na salita mo, O Lord God. We pray na ito po ay tumimo sa kanilang puso, magmanifest sa kanilang buhay, at ito po, Panginoon, ay magkaroon ng bunga sa bawat buhay na naririto. Sa mga wala po, dalangin namin na bumibiyahe pa, dalangin namin na ingatan mo po sila, Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang pagbiyahe, na makarating po sila dito ng safe and sound. Sa mga wala pa po, anuman yung mga hindrances na naging daan para hindi po sila makarating dito, we pray na next week, Panginoon, anuman yung hindrances na yon, anuman yung gawa ng kaaway, in Jesus' name, we cast it out sa buhay nila. Maraming salamat po, anumang espiritu na hindi karapat-dapat sa lugar na to, espiritu ng antok, espiritu ng kawalan ng focus, espiritu ng pag-iingay, we cast you out in Jesus' name, and we proclaim that this morning, this place is a victorious place of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat po ang lahat ng ito. Itininadalangin namin sa iyo ng may papuri at pagsamba at selyohan mo nga po ito ng iyong banal na espiritu at patuloy na maranasan namin ang kapangyarihan mo. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Tayo po ay magsipagupo. Meron po bang prayer request? Magba-birthday, meron ba? Wala pa? Prayer request, wala. May sakit. Wala naman. Anniversary, wala rin po. So palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi tayo po ay binigyan ng Panginoon ng maayos na maghapon, ng maayos na isang linggo na wala po tayong idadalangin sa Panginoon. Sige po, kapila, kanan, kaliwa, kung nasa tulo kayo, yung likuran at yung harapan, ipanalangin po natin. Mga bata, upo muna kayo rito. Upo muna, mamaya tayo uminom. Magpe-pray tayo. Sa pag-pray po natin, si Milan ay estudyante ko ng tatlong taon na po siyang attendance ng church. Ito'y napakasipag natin.
So yung mata po nung kapatid niya, po, si John Paul, namamaga daw po yung mata. Matagal na. So let us pray na magkaroon ng kagalingan. Hallelujah! Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa buhay po ni Milan. Salamat po sa buhay niya. Na sa batang isip niya, Panginoon, sa batang edad niya, nakilala ka niya at pinaglilingkuran ka niya hanggang ngayon, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi maikiyang yung kamay. Kaya mong abutin, Panginoon, yung lahat ng pangangailangan ng batang ito kasama ng kanyang pamilya, O Lord God. Lord, itinataas po namin sa iyo si John Paul, yung kapatid niya po na namamaga ang mata. Hindi po namin alam kung ito man ay kaliwa o kanan. We pray, Panginoon, for the complete healing po ng kanyang mata. Ano man po yung pinanggalingan ng kanyang pamamaga ng mata. In Jesus' name, we claim, Panginoon, that you will heal him, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Pagdalangin namin, Panginoon, na ang batang ito, ang pagmumulan, Panginoon, ng pananampalataya ng kanyang pamilya, Panginoon, ng kanyang magulang, ng kanyang mga kapatid, at kahit pa po yung kanyang mga pinsan at tiyahin, O Lord God. Sabi mo sa iyong salita, isa ang makakilala sa sambahayan, ang buong sambahayan ay maliligtas. Maraming salamat po sa buhay ng batang ito, Panginoon. Panatilihin mo siyang protected, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at lagi mo siyang alagaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wala na po? Sige po. Ano po natin? I-lay hands po natin yung ating mga katabi. Stand po natin. No, it's not lay hands. Stand po natin yung ating mga kamay sa ating mga katabi. Let's declare blessing to them. Sige po. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka. Minsan pa, sigaw nga po natin. Hallelujah! Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa aking kapatiran, sa kaliwa at kanan. Salamat po sa buhay niya na Lord, binigay niya yung pagkakataong ito upang mapapurihan ka, makilala ka niya sa buhay niya. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang bigyan ng kasipagan sa pagkilala at sa pagsamba sa iyo, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy ka pong kumilos sa bawat buhay na naririto. Ano man po, Panginoon, yung mga desire ng kanilang puso, if it's your will, let it be done, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin na nag-aaral, dalangin namin ang katalinuhan na nagmumula sa iyo. But first of all, Panginoon, we pray na magkaroon po sila ng fear na nagmumula sa iyo because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And we pray for this, O Lord God, na mapangyari po sa buhay nila. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay pagpapalain mo ng siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po pala tayong new attendees, no? Si Renz, kayo ka, Renz. Brother Renz, ikaw ay nasa Jesus Darak, may Redeemer Christian Church Muntinlupa. Wala kaming inihahayag dito maliban sa salita ng Diyos, ang Bible, from Genesis to Revelation, at ang aming sinasamba ay walang iba kundi si Jesus Christ. Welcome sa JRRCCM. Sige po, to God be all the glory. Muli, isang kapagpalang umaga sa lahat. At yung envelope po ba ay nandaan? But before we proceed sana naman na paraan ng pagpupuri sa Panginoon, sa mga nasa online po, pwede po tayong mag-type sa comment section ng Good Morning Jesus, Amen. Use the comment section that we know na nandyan po kayo, na nakaka-fellowship namin kayo. So use the comment section, wala pong bayad dyan. And also the comment section will be used para po sa mga prayer request. Ayan. Dadako po tayo sa another or isa na namang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Sino ang pinagpala ng Lord? Oh, malakas. Once again, sino ang pinagpala ng Lord? Oh, let's give ng malaki
offering. Dahil yung mga pumapalakpak na yan ay magpapasalamat sa Diyos. And after po ng tithes and offering, i-ready nyo na po ang inyong testimony. Kasi sabi po sa 1 John, chapter 5, verse 10, nawa ay malagyan nyo po ng mark ito sa inyong Bible. Whoever believes in the Son of God, accept the testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar because they have not believed the testimony God has given about His Son. So, marami pong ginawang mabubuting bagay ang Panginoon. Dapat lang po ibalik natin ang papurit pasasalamat sa Kanya. At kung tayo po ay hindi makakapagbalik ng pasasalamat sa Kanya, definitely ay kinakatwa po natin siya or dinideny natin yung Kanyang mga mabubuting bagay na ginawa sa buhay natin. Amen? And please, everyone, open your Bible. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. At ganun din po, once na meron mga Bible, we do believe that some of our life ay kagaling sa First Corinthians chapter 10, verse 31. Ito po yung magiging sandata natin. Once meron po tayong Balikan na pangako ng Panginoon. So, nandun na po tayo. 1 Corinthians chapter 10, verse Alright, so wherever you sit, first thing, therefore, bakit even I, before this life, what we're really doing is glorify the Lord. To give back all the good things na ginawa ng Panginoon. At kung naniniwala tayo na siya ang Diyos ng mga Diyos, ang may akda ng ating buhay, at even nagpaplano ng ating buhay. So magbibigay po tayo, it is not because kailangan ko ng ating Diyos, dahil ang Diyos natin ang magbibigay sa and it is, take note, pagbibigay po, it is another tayo po, ito po yung magpapakita ng ating unang pag-ibig, pananampalataya at pagtitiwala. Now we are not trusting whatever, but rather we are trusting the giver. Yan po. At kung nagtitiwala po tayo, giver, nandun po yung sobre. At nasa akin? Nasa akin po pala. Nakatago. Ayan. So, habang po umiikot ang sobre para sa pagbibigay, at I challenge you, kung yan na lang po yung money nyo or rather yung gusto nyo ipagkaloob, or meron po kayo hinihiling sa Panginoon, I challenge you, ipanalangin nyo at hindi po madamot ang Panginoon. I-challenge nyo po ang Lord. Kasi yung po yung sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 10. Actually, hanggang verses 11 pa nga. Napakagandang pangako. Alright? So, kanina ang daming pumalakpak. At ang lakas po ng palakpak natin sa Panginoon. Amen? So, ngayon po yung pagkakataon na yung palakpak na yan ay ilagay po natin. Let's put into our words.
na may bigyan pa na pasasalamat para sa ating Diyos na buhay. Let's offer our testimony to our God, the Lord of Lords, the King of Kings, and the Prince of Peace. Yan, alam ko lahat pinagpala, kaya ang pulpito po ay bukas para sa magpapasalamat. Una na po ako magpapasalamat sa kalakasan na patuloy niyang binibigay. Actually, yung 2 weeks na nagkaroon po ng sakit at recovery po si Ishi, parang this week ko lang naramdaman yung pagod, yung pagod. Pero sa kabila po ng mga physical challenges, the Lord is faithful, nagagawa po yung mga dapat magawa. And also, to God be all the glory dahil personally tuloy-tuloy po ang gawain ng ating bahay sambahan, no? Nang face-to-face na po. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Dahil sa provision, dahil sa venue na ibinigay niya sa atin. Kaya huwag na po tayong magdalawang isip na mag-invite ng ating mga kakilala. Amen? So, sino po ang unang bubugso para sa pasasalamat sa Panginoon? Ayan. Review na kahit 2 days lang po ako nag-review na, nakapasa naman po ako at nakapasa po ako sa exam at isa po ako sa top 3 po na highest po sa lahat ng subject. Nagbida all the high school. Ako po nagpapasalamat po ako dahil po nung nag-exam kami nung Thursday tsaka Friday na kahit kakalipan ko lang po, nakapasa po ako sa exam na wala po akong baksa. Ako din po ay pagkasalamat po ako na matataas po yung exam ko and meron po kayo isang subject na matikan ko po ma-perfect. And yung nagpapasalamat din po ako nung Friday nung gabi, nakasama po ako sa debut na pinananas po sa akin ng Lord na makapunta po ako sa isang event na gano'n. And pinag-pray ng Lord po. Magandang umaga sa ating Panginoon at sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako po nagpapasalamat po ako dahil sa kalakasan na binibigay sa amin. Ang asawa ko pala sa kanya. Kaya salamat po sa Panginoon dahil normal kayong pagkilos namin, pagkapo namin. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa pagpapagay niya ng lahat ng aming pangkailangan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi kami aking lahat ng mga anak, nagdito ang aking kapatid. Salamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil na damit ko yung kaibigan ni Jiren na si Renz yung Friday. Ay, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil pinipintahan ko siya, sabi ko sa kanya, pumunta ka sa church namin. At, praise God. Nasabi ko sa kanya, punta ka naman sa aming bahay sambahan. Sabi niya, ko, nagsisimba rin po ako. Yan ba, Katoliko? Parehas naman yan. Parehas ang ating nagsasambahan sa si Jesus Christ lang. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung pagkakaibig ako sa kanya, nakita ko siya ngayong linggo. To God be the glory po. Sana makasama ka pa namin dito.
nagpapasalamat po ako sa exam namin na naging maayos po. Kahit po na-late na po ako. And nagpapasalamat din po ako na may nabalik na po kami sa bahay. And to God be all the highest glory. Nag-jumping na kayo. Amen. Ayan. Sabi nga kanina, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. So, ang mga bata natin, nilalaki sa bahay-sambahan na ito, pagkakaloban po sila ng katalinuhan. And with that, they will able to acquire wealth. Yan po ang sabi sa Proverbs. Amen? So, panalangin po natin ang kaloob. Sige po. Ito po ibinin ng ating pananampalataya. Let us pray. I-enhance po natin ito. Hindi po ako mananalangin po. Ang lahat po ay hindi mananalangin. Dahil ito po tuntungan ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Yan. And even the kids, pray with us. Yan. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, ito po ay binhi ng pananampalataya namin. Binhi ng pag-ibig. Binhi ng pagtitiwala namin, Lord God, na no one will able to do great things in our lives, but rather you alone will able to change our lives because of this seed of our faith. Dalangin namin, ano man po ang nilagay namin dito, ipakita mo ang kamanghamanghang gawa mo sa buhay namin. Ipakita mo, Panginoon, na ibabalik mo ito, katulad ng pangako mo sa iyong salita. Na ito'y siksik, liglig at umaapaw. At sa pag-apaw nito, Panginoon, ay hindi maaano ng anumang tanga, na anumang mga amag ng mundong ito. Bagkat ito'y magagamit namin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Maging sa hahawak nito, Lord God, let wisdom be upon them, Panginoon, na para lamang ito sa kailalago ng iyong bahay, sambahan, ng iyong iglesia, sa ikaabot ng marami pang kaluluwa. Maraming salamat dahil ngayon pa lamang alam namin na binubuhos mo ang pagpapala. God, hallelujah. Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Lord God, salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat po sa kagalakan, Panginoon, ngayong umaga. Amen. Let's prepare our heart na magpuri po sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay ngayong umaga. Amen? Amen. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sino po ba ang nagagalak ngayong umaga ito? Amen. Magagalak tayong lahat na magpuri sa ating Panginoon. Ngayong umaga, ibigay natin puri, pagdakila, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Tayo po'y umawit ng may galak sa ating puso, na may sigla, na may lakas, na buong puso maawit sa ating Panginoon. Kaya po ba natin yan? Amen! Amen! Dahil pinagpala po tayo ng ating Panginoon, ibinuhos niya ang pag-ibig niya sa atin. Kaya dire-diretso, tuloy-tuloy ang buhayan ng ating Panginoon. Kaya wala tayong para hindi pong mag-apuri sa ating Panginoon ngayon. Amen! Hallelujah! Amen! Ayan.
Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Labis-labis, Panginoon. Ang kabutihan mo, Lord God. Ibinuhos mo ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Puri, Panginoon. Kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Hallelujah. Makapangyarihan. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Panginoon. Ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Oh, Jesus, ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Oh, pag-ibig mo, habang ikaw ay kalakasan.
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa wagas na pag-ibig mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Habang hindi kami karapat-dapat, Panginoon, patuloy kami nalulungkot na patuloy kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero minarapat mo, Panginoon. Karapat-dapat, pag-ugulan ng habag, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos na katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan. Salamat sa sundong ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsintang. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Jesus, sa sukdulang biyaya mo. Purihin ka, nagilagas mo.
glorify your name. We honor your name this morning. Ang lahat na nagpuri po sa ating Panginoon ngayon, ibigay po natin ang palakas na palakpak at pagsigaw ng Hallelujah! And Hallelujah! Thank you, Lord. The glory belongs to you. And Hallelujah. Mic test. Mic test, mic test. Sige po. God is good. And all the time, po, abuti ng ating Panginoon. Dahil alam niyo po, ang bawat isa sa atin, iningatan niya makarating dito ng safety. Gaano man kalayo yung ating mga pinanggalingan, karating tayo dito ng safety ground. Po, bago po ako magsimula, yan po muna kayo ng motivate. Ma-motivate tayo. Sabi po sa Bible, ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 1 Corinthians, chapter 6, verse 12. Una po itong motivation para ma-motivate tayo para sa mga kabataan. Tinuro ng Bible study yung nakaraang Saturday. Sige po. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ngayon po, ito po ay sabi ni Apostol Pablo, dapat talaga tayo ay nakapokus sa anumang bagay. At anumang bagay yon, huwag tayong magpapaalipin. Alam niyo po, na sa generation natin ngayon, lalo na sa mga kabataan,
maraming umaagaw ng atensyon. Unang-una na po yan, yung cellphone. Ang dami pong mga apps talagang kung yan ay gagamitin mo, kung yan ay bubuksan mo, maubos yung oras. Maliligaw yung atensyon mo eh. Yan yung aagaw. Hindi mo alam. Hati na pala. Hindi mo alam. Hapon na, gabi na. Dahil kaka-scroll ko sa cellphone. Dami na yung ano dyan. May Instagram. May Facebook. May Reel. Daming yan yung umaagaw ng atensyon natin. Po. Ano lang po yan. Ang atin pong pamagat ng pag-aaralan at pagbubulay-bulayang ng ating Panginoon. Expansion. Expansion. Bakit po expansion? Tanong muna ako, bakit expansion? Kasi ganito po yan. Bakit yung ibang mga bar, mga club, expand? Laki ng palaki. Yung churches, maliit ng maliit. Di ba? Di po, yan ang pag-aaralan natin. Bubulay-bulayan natin sa Panginoon. Ang atin pong Bible verse ay matatagpuan sa Mateo chapter 6 verse 33 to 34. Sabi ko rito, seek this first, the kingdom of God, and all the righteousness, all these things will be added and provided. Sa Tagalog po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas mag-aalala niya, sapat na ang inyong mga suliranin bawat. Amin po, sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po na sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga kabataan, napakahirap hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Dahil ang daming atensyon na umaagaw. Diba? Yung iba, araw ng linggo, nasa mall. Matambay, naghahanap ng masarap na makakainan. Yung iba naman, nasa park. Kaya mga buhay ng Diyos, nandito tayo ngayon, nagtitipon sa kanyang gawain. Alam mo po yung mga magulang na nagtatrabaho at yung mga nagbibusiness, mga business-minded. Alam niyo po, unahin natin si Lord. Put God first. Number 1.
Put God first. Kasi po, kapag inuna natin si Lord, lahat, inuna natin siya. Siya ang gagawa ng, yan na yung ano sa atin, aalalay sa atin. Yan na yung bahala sa atin. Put God first. Alam niyo po yung chocolate? Chocolate, pag itong inuna mo, nakainin sa mga normal na pagkain, ano mangyayari sa'yo? You will balloon. Lolobo ka. Mga boyfriend. Boyfriend. Girlfriend. Boyfriend. Girlfriend. Kapag inuna nyo yung sex, bago yung love, ano mangyayari? Huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Masisira ang kinabukasan nyo. Masisira ang pag-aaral nyo. Dahil sa kalokohan. Kaya always put God first. Estudyante ka pa lang, nag-aaral, unahin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Alam yung sinabi kanina ni Sister Jack, pag lumapit ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapahingahan, bibigyan ka niya ng kagaanan. Hindi lang yon. Pag lumapit ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng kaligtasan, bibigyan ka niya ng proteksyon, bibigyan ka niya ng kagalakan, bibigyan ka niya ng answered prayer. Put God first. Naunahin natin ang Panginoon. At tulot na inuna natin si Lord. Lahat ng problema natin. Kailangan natin. Ang problema lang. Pag nataan ang problema, yung unang lang put God first. Unahin natin yung Panginoon. Wala pa lang, unahin natin. Huwag natin huling pag-asa sa Lord natin Panginoon. Unahin natin siya. Saan po natin sa Deuteronomy? Deuteronomy chapter 28, verse 13. Yan na po kayo.
Sabi po dito, Deuteronomy 28:13. Sabi po rito, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Alam niyo yun? Kapag sumunod kayo sa ating Panginoon, kahit nag-aaral ka pa lang, bibigyan ka niya ng katalinuhan. Kahit nagtatrabaho ka, bibigyan ka niya ng promosyon. Kahit nagbi-business ka, bibigyan ka niya ng pag-unlad. Pag inuna mo ang Diyos, magiging ilaw. Magiging asin. Your life. Kailangan mo lamang mag-effort at mag-sacrifice. Dahil ang pakikipag-usap sa Panginoon, talagang kailangan nyo yung puso. Lagi tayong manalangin. Prayer ang ating unahin. Kung masyado kang busy sa trabaho, ba? Hindi ko ini-encourage na bitawan nyo ang ating trabaho. Hindi ko rin ini-encourage na bitawan natin ang Diyos. Kasi okay nga po yan. Meron tayong trabaho, blessing po yan. Malaki kinikita natin. And all of that, na tayo may income, may overtime. Pero yun pong espasyo na atin pong nalilimutan dahil sobrang busy ang espasyo ng Lord. Yun pong expansion natin kay Lord ay lumiliit ng lumiliit. Saan natin ilalagay yon sa puso natin? Yung pananampalataya natin kay Lord. Kung masyado tayong busy sa trabaho, saan po natin ilalagay si Jesus Christ para siya ang unahin natin? Dapat po, priority natin si God. Dahil siya nagbibigay ng lahat-lahat. Siya nagpo-provide. Alam niyo po yun, na kapag inuna natin si Lord, gagawin tayong pinuno. Gagawin tayong boss. Sir, tayo yung susundan, hindi tayo ang susunod. Ikaw ang ulo at hindi buntot. Dahil inuna mo si God, ang lahat ng yan ibibigay sa iyo. Ikaw ang magiging leader. Sabi po rito sa number 2, obeying God's word will result to blessing. Kanina, number 1 yung put God's word. Ngayon naman po ay number 2 na. Obeying God's word will result to blessing. Alam niyo po yon, yung
Natatandaan niyo yung mantra natin? Yung mga nakakarang taon? Yun. Pag sumunod ka sa Diyos, may blessing ka. Sa pagsunod, may pagpapala. Kaya alam ko naman, lahat halos tayo pinagpala nung 2025 Mas lalo tayong pagpapalain noong 2026. Wala lang tayong gagawin, kundi sumunod sa ating Panginoon. Diyan natin masubukan yung value of prayer. Ang kahalagahan ng panalangin. Sampo natin sa Pilipos, chapter 4, verse 6. Pilipos, chapter 4, verse 6. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Ito po yung sikreto Para tayo'y maging blessed. Maging blessed. Magkaroon ng blessing. Huwag kayong mabalisa. Kahit ano mga problema, anxiety, depression, stress. Lahat naman tayo may problema Sino ba dito walang problema? Lahat tayo may problema. Pero, hayaan natin yung problema, mga problema. Dahil sabi sa Matthew 6:34, sinasabi sa Matthew 6:34, sabi dito, kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Alam niyo yon na talagang binigay ng Diyos na hanggang ang araw lang na ibibigay niya yung pangangailangan nating lahat. Kasi kapag buong 1 linggo ibinigay niya, hindi na tayo di ba? Hindi na tayo didepende sa Panginoon dahil ibinigay niya na lahat. Pero dahil eto lang yung araw na ito, ang kanyang bigay, kung bukas bahala na sa kanyang bukas. Dahil ang gusto ng Panginoon, lagi tayong nakadepende sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon, lagi tayong lumapit sa Kanya. Nga nandito tayo ngayon Pasok tayo ditong may pananampalataya. Nalabas tayong may pagpapala. Alam niyo po, may plano si Lord sa atin. Dati, hindi tayo marunong manalangin. Pero pinaprocess niya tayo. Siya yung nagpa-process sa atin. Ngayon, marunong na tayo manalangin. Dati, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Dahil di natin naiintindihan Alam niyo yon na kapag nagbabasa tayo ng Bible, meron kasing iba Bakit? Pag nagbabasa ka ng Bible, nakakinaantok. Pero kapag nanonood ka ng movies, kahit 2 oras, 3 oras, hindi ka inaantok. Di ba? Nanonood ka ng Netflix, kahit movie marathon pa yan.
Hindi ka antukin. Pero pag nagbabasa ng Bible, parang ano eh. Di ba? Ngayon po ba, wala po bang bumubulong sa inyo? Baka mayroong bumubulong sa inyo dyan. Wala bang bumubulong na, uy, malamig dito. Tulog ka na. Parang may nararamdaman mo, may nagpapaybay sa'yo. O kaya naman yung isip mo, ay, iiwan ko yung labada ko, gabundok. Pag uwi ko mamaya, mapapagod ako. Di ba? Yun yung iniisip natin. Pero, dapat, unahin na. Pag nandito ka, nandito ang isip mo, nandito ang puso mo, nandito ang pagpapala. Kaya nga tayo nandito. Nandito po tayo para sa salita ng Panginoon. Nandito po tayo para sa gawain ng Panginoon. Nandito tayo dahil nandito yung spiritual vitamin. Magkaroon tayo ng spiritual vitamin. Tayo ay magkaroon ng kauhawan sa salita ng Diyos. Para hindi tayo maging empty. Dati hindi ka marunong manalangin, ngayon marunong ka na manalangin. Dati hindi ka nagbabasa ng Bible, ngayon nagbabasa ka na. Umaatin ka pa ng mga gawain ng Diyos. Bible study, prayer meeting. Kaya dapat po talaga laging always God first. May pagpapala sa pagkakas. Number 3, avoid overthinking. Result of unhappiness. Avoid overthinking, result of unhappiness. So, ibig sabihin po, lahat ng sobra masama. Parang nakakalason eh. Lahat ng sobra. Totoo naman po eh. Alam niyo po, na naranasan ko, sa board exam, tawa ko, si Sister Job. Yung nakapasa po siya sa board exam, hindi lang ako napatalon eh. Paiyak pa ako. Sobrang tuwa. Hindi ako makatulog eh. Kasi, imagine, namin nag-greet sa kanya. Congratulations. Sa akin din, marami rin. Kaya, arawang na eh. Hindi ako makatulog. Ganun pala, pag sobrang tuwa ko, magbalak. Kaya pag sobra, masama eh. Mababa yung immune system. Mapupuyat. Kaya alam niyo yun na dapat huwag tayong mabalita. Dapat yung kabalisahan natin, alisin natin. Totoo naman na example, meron ka lang ubo. Kinakabahan ka na.
pala sa ano, hindi ko naman na sinasabi na bawal mo po. Pero dapat tanggalin natin yung kabalinahan. Tanggalin natin yung anxiety. God is the best doctor, but prayer is the best medicine. Unahin natin si Lord. Kumapit tayo sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Dahil sinasabi nga sinlaki man ng barko ang problema mo, sinlawak ng karagatan, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Dahil yung mga kaisipan natin, limitado. Pero ang kaisipan ng ating Panginoon, unlimited. Ganito tayo kamahal ng Panginoon Kaya dapat unahin natin siya. Ano bang pangangailangan natin? Siya magpo-provide. Mga ibon nga hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatanim. Pero pinapakain ng Diyos. Tayo pa kayang mga tao na marunong magtrabaho, may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Hindi niya kaya tayo pagpalain. Yun pa lang yung mantra natin, may biyaya sa pagsunod. Kaya dapat unahin natin si God. Alam niyo po, yung tanong ko kanina, wala pang nasagot Tanong ko kanina na, yung mga bar, yung mga club, nag-expand. Pero yung church, lumiliit. Alam niyo po, meron akong paalala. Sino yung mga rito? Dog lover, pet lover. Di ba noon, naalala niyo yan? Noon, talaga yung aso, iniiwanan lang natin sa bahay yan Kaya nga ang tawag diyan, bantay. Ito ba? Pero ngayon, iba na. Tayo na nagbabantay sa aso. Diba? Hindi tayo nakakalayo. Kaya na umalis ng matagal dahil yung aso natin magugutom. Nagwa-wild. Lalo na yung mamahaling aso, yung mga pitbull, yung mga ito, yung mga parang wolf. Diba? Yung iba nga, sinasama pa sa mal Inipihisan, dinadamitan. Sinasama sa mga lakarin. Kaya ang dami talagang umaagaw ng atensyon natin sa panahon ngayon. Ibig na dati, siya yung nagbabantay ng bahay. Ngayon, siya na yung binabantayan natin Kasama na siya sa mga budget natin, kasama na sa galaan natin. Kaya nga po kaya yung church palit ng palit. Dapat gawin natin palak na palaki. Marami tayong nasakupan, lumalawak tayo, lumalago tayo. Dapat expansion tayo. Alam niyo po na kapag sumunod ka sa Panginoon, kapag inuna mo ang Diyos, ano man yung ating mga gagawin, ang Panginoon po ay hindi maati ang kamay para hindi tayo abot. Di ba, buksan natin sa Colossus, chapter 3, verse 1.
Colossus chapter 3 verse 1. Diyan na po kayo. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, sa kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Alam niyo po yon, na talagang dito sa mundong ito, inaagaw yung atensyon natin sa ating Panginoon. Kaya dapat po i-mindset natin na ang mundong ito ay hindi ang ating tirahan. Tayo ay naglalakbay lamang sa ating journey. Dapat i-mindset po natin palagi na ang ating tunay na tahanan ay ang Diyos. Ang atin pong dapat gawin, yung mga panlangit. Alam niyo naman po rito sa lupa, wala naman forever dito. Doon tayo sa langit, may forever doon. Lalaki ng lalaki yung mansyon natin doon. Mag-expansion tayo. Kahit sakupin natin yung buong munting lupa. Kaya po, wag panlupa ang ating pong mindset. Isipin po natin na tayo ay panlangit. Dahil dito sa lupa, po ba, yung pera, mawawala, mauubos, yung sasakyan, nasira, naluluma, yung mga bulaklak, alanta, natutuyot, yung tao, tumatanda, mamatay. Pero kahit mamatay tayo, may buhay na walang hanggan sa piling ni Lord. Kaya dapat po mag-focus tayo. Priority natin si God. Dahil may buhay na walang hanggan sa piling niya. Sabi niya, ang ating Panginoon, at tayo'y makakasama niya. Kaya dapat po, panlangit ang ating isipin. Yung mga panlangit na gawain, yun po yung ating unahin. Unang-una, put God first. Pangalawa, yung obeying God will result into death. Pangatlo po, yung avoid overthinking. Result of unhappiness. Kaya dapat, focus tayo sa ito yung sabi ni Apostol Pablo. Focus, concentrate, yung determination. Yan ang kailangan natin. Para hindi tayo maagaw ng atensyon. Hindi maupos yung oras natin. Unahin natin ang Panginoon. Huwag po yung labada ang unahin. Pag inuna mo yung labada, dadagdag sa'yo ng Panginoon, puro labada. Pagdating ng linggo, pagod na ba ang isipin natin? Unahin natin si Lord. Huwag natin unahin yung tulog. Pagdating ng linggo, matulog. Lalo ngayon, ang dami. Dapat unahin natin si Lord. Sa anumang bagay. Alam, Panginoon, may pangako sa atin yan. Pag sinunod natin si Lord, ibigyan kanya ng salvation, ibigyan kanya ng protection, ibigyan kanya ng healing, ibigyan kanya ng joy, ng rest, ibigyan kanya ng mga panalangin mo.
Kaya sa Diyos ang pinakamataas. God be the glory po. Maraming salamat. Sige po, tumayo po tayong lahat para sa ating panghuling panalangin. Pakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord God, that this day is for you, Panginoon. Ang araw po nito ay tinakda namin, Lord God, na para sa iyo, Panginoon. At Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa natapos po na gawain mo. Lord, salamat po sa puso ng bawat isang kapatid na tinalo niyo po sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, upang magpuri sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa amin pong nilang oras. Alam namin, Panginoon, na ito po hindi na walang halaga, Panginoon. Pagkat sabi niyo nga po, Lord God, na lahat po ng bagay na ginagawa namin sa inyo ay hindi po mawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Pagkos, Lord God, ikaw po ang siyang magkakaloob sa amin ng mga bagay na pangailangan namin, Lord God, sa bawat araw. Maraming pong salamat, Lord, sa buhay ng bawat isang kapatid na naririto. Ikaw po patuloy na magbigay sa kanila, Lord, ng bawat pangailangan nila. Ano man yung kanila po mga hinihiling, ano man po, Panginoon, yung kanila po mga panalangin sa inyo, Panginoon, ikaw po ang siyang magbigay ng kasagutan, Lord God, sa lahat po na ito, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na mananatili kami mga ulo, Panginoon, hindi po buntot, O Diyos. Mga pangunahin at hindi panghuli, na mararanasan namin, Panginoon, na kami naman po yung magpapautang at hindi po lagi mangungutang, Panginoon. Pagkat, Lord God, ilalagay mo sa amin, pagkakaloob mo sa amin, O Diyos, ang inyong masaganang biyaya at pagpapala, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa bawat isang kapatid na nakasama namin ngayon. Salamat, Lord God, sa buhay nila, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, na ikaw po patuloy mag-iingat. Sa isang buong linggo na naman, Panginoon, na darating po sa aming pong buhay, Lord God. Ikaw po muli sumama sa amin. Maranasan namin muli, Lord God, yung pag-iingat mo, yung pag-ibig mo, yung pagsama mo sa amin, Panginoon. Lord, higit po yung mararanasan namin pagpapala kaysa sa naranasan namin last week, O Diyos. Na ibubuhos niyo po yung po masaganang pagpapala at biyaya sa bawat isa po sa amin, Lord God. Maraming po salamat, Ama, sa araw na ito, Lord God, na tinako mo ang aming mga pagsipak, Lord God, upang sumangkot sa inyo, Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat, Lord God, sa bawat isang kapatid na tumayo sa inyong pulpito, mga nagpatotoo, Lord God. Salamat, O Diyos, sa mga puso ng mga kabataan namin. At dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pagdaloy na inyo pong knowledge and wisdom and understanding sa bawat isang estudyante, Panginoon. Na patuloy sila mag-excel sa kanilang pong pag-aaral. Patuloy mo i-prepare, Panginoon, yung kanilang pong magandang bukas, yung kanilang pong magandang future, Panginoon. Na makikita namin, O Diyos, yung kanilang pong paglago, not just spiritually, Lord God, but also, Lord God, sa kanilang pong buhay, O Diyos, circular na buhay, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos, sa umaga po ito. Tinatas po sa inyo, Lord, ang aming worship team. Ikaw po patuloy na maghari sa kanilang pong buhay, O Diyos. Tawa, Panginoon, patuloy silang maging mapagkaroon ng puso mapagpuri sa inyo. Patuloy mong ihanda lagi, Lord God, yung kanilang pong puso na aawit sa inyo, hindi po magpe-perform, kundi pusong sumasamba sa inyo, Diyos. At nawa, Lord, patuloy nila kami madala sa pinakamataas ng pagpupuri sa inyo, Diyos. Tinatas ko sa inyo yung mga bata na umaawit dito, Panginoon, bagamat sa kanilang pong murang isip, Panginoon, at kanilang pong mga batang puso, Lord God. Natutunan nila magpuri at umawit sa inyo. Nawa, Lord God, patuloy mo silang palaguin sa pananampalataya. Dalahin ko, Diyos, na patuloy silang magpagamit sa inyo at maging kagamit-gamit sila, Panginoon, sa iyong ubasan, Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pong pastor, Pastor Abed. Lord, continue to give him knowledge and wisdom and understanding. Your double portion of anointing will be upon him, Lord God. Patuloy mo siyang equip, patuloy mo siyang i-bless, Panginoon, ang katalinuhan. At nawa, Lord God, ang bawat salita na lalabas sa kanyang pong mga labi, maging kalakasan at buhay sa aming pong spiritual, Panginoon.
Maraming pong salamat Lord sa buhay niya. Patuloy mo siyang i-bless sa kanyang pong pangailangan, sa po ng kanyang pong pamilya, O Diyos. Ingatan niyo po yung mga bagay na kanyang pong hinahawakan. Yung kanyang po ba mga nilalakaran, Panginoon, patuloy niyo makukonquer, O Diyos. Maraming pong salamat Lord Diyos sa buhay niya. Dalayan ko, O Diyos. May po kasagating diya itong kapalit na patuloy pong susunod sa kanya, O Diyos. Maraming pong salamat, Ama. Tanghali pong ito, Panginoon, maghiwa-hiwalay kami na nagpupuri po sa inyo, nagpapasalamat. Tiras po natin po mga kamay. Sabi sa Hebreo 13, verse 20 to 21, sabi dito, ang Diyos ng kapayapaan ay siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga matupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggan tipan. Naway pagkaloob sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban at sa pamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Purihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen at amen. Kapayapaan ng Diyos ay sumainyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise, hallelujah. Minsan pa po, magbigay po tayo ng awitin sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa wagas na pag-ibig ng ating Panginoon na hindi po natin kayang sukhat. Kapayapaan ay pinagkakalaw po sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. God. Praise. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Ang pag-ibig mo. Hallelujah. Nagmahal sa akin ng katulad mo. Amen. Hallelujah. Maaari na po tayong magkamayan sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah. Maging po sa ating online, maraming salamat po sa pag-tune inyo mula simula hanggang matapos po ang gawain. Pagpalain po kayo sa inyong buhay sa isang linggo. Next week po, magkita-kita muli tayo. Paalam po. God bless you all. Hallelujah. Aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay